Naranasan mo na ba ang ilang mga bagay sa buhay na nagparamdam sa iyo na sumuko? Minsan ang buhay ay talagang nakakalito at napakabigat. Ang mga bagay ay mangyayari paminsan-minsan, itinatapon ka dito at doon, at iniisip mo, ano ang kahulugan ng buhay? Mga minamahal, hinihikayat ka ng Diyos ngayon na magtiwala sa Kanya, kahit na walang saysay ang buhay. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at gagawin niya ito para sa iyong ikabubuti. Ngunit paano ka magtitiwala sa Diyos kung tila walang gumagana? Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mag-subscribe. Nais kang turuan ng Diyos kung paano magtiwala sa Kanya, kahit na walang kabuluhan ang buhay, kaya sikaping sundan ang video na ito hanggang sa wakas. Sinasabi ng Biblia na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang katotohanan ay minsan mahirap makita ito, lalo na kapag nahaharap sa kahirapan. Sa puntong ito, parang ang Diyos ay malayo, at hindi mo maintindihan kung ano ang Kanyang ginagawa. Ang kwento ni Joseph sa Biblia ay nagbibigay ng malinaw na pagkaunawa dito. Ang batang ito ay naging alipin salamat sa kanyang mga kapatid, dahil lamang sa siya ay may mga pangarap. Ngunit salamat sa Diyos sa pananampalataya, at pagtitiwala ni Joseph sa Diyos sa gitna ng pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Kahit na ang kanyang buhay ay walang kahulugan, patuloy siyang kumapit, at sa kalaunan ay pinagtibay siya ng Diyos. Ang isa pang magandang halimbawa ay ang kay Job, isang mayamang binata na may magandang pamilya na naging biktima ng mga pakana ng dyablo. Sa loob ng ilang taon, walang saysay ang kanyang buhay, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng Diyos. Sa mga pagsubok na panahon ng kanyang buhay, gumawa siya ng matapang na deklarasyon, na sinasabi na kahit kunin ng Diyos ang kanyang buhay, asa pa rin siya sa Kanya. Kung ang isang tao na umiiral, ngunit hindi pa nabubuhay ay makapagsasabi nito, maaari mo bang ipahayag ito, minamahal? Ipinapakita nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa pag-unawa sa lahat, ito ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng pananampalataya, kahit na hindi mo kayang bigyang kahulugan ang mga nangyayari. Kung ang iyong buhay ay katulad ng dalawang lalaking ito, o mas masahol pa, kailangan mong magtiwala sa Diyos at panoorin siya na ginagawa ang imposible. Hayaan mong gawing sayaw ang iyong pagluluksa. Pero ang tanong, paano ka magtitiwala sa Diyos kung walang saysay ang buhay? May mga paraan ba na magagawa mo ito? Siyempre. Numero 1, isuko ang lahat sa Diyos at pakawalan. May mga tao pa rin ngayon na nagtatalo sa ideya ng pagsuko ng kanilang lahat sa Diyos. Pinagtatalunan nila ang lahat ng ito, lalo na sa mahihirap na panahon ng kanilang buhay. Ngunit isa ka man sa kanila o hindi, tinatawag ka ng Diyos na ilagay ang lahat ng iyong kalungkutan sa Kanyang paanan at magpahinga. Alam mo ba na kapag ginawa mo ito, ang iyong kagalakan at kapayapaan ay nadaragdagan? Ang pagsuko ng lahat sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapaalam sa pangangailangang kontrolin ang bawat aspeto ng iyong buhay. Maaaring mayroon kang kontrol sa ilang aspeto ng iyong buhay sa nakaraan, mula sa iyong mga relasyon, hanggang sa iyong karera, mga katulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang buhay ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod at madalas na humahantong sa higit na stress at pagkabalisa. Ngunit ngayon, kailangan mong ibigay ang gulong ng iyong buhay kay Jesus. Hindi mo ba gustong maupo at panoorin ang Diyos na ginagawa ang lahat para sa iyo? Huwag kalimutan na ang Diyos ay may banal na plano ng iyong buhay. Nilikha ka niya pagkatapos ng lahat at alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa iyo. Bitawan mo ang iyong pagkakahawak sa mga bato at hayaan siya na manguna. Ngunit ang katotohanan ay ang pagkilos na ito ng pagsuko ay hindi isang madaling bagay. Sinasabi ng James 4:7, kung gayon, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo, at tatakas siya sa inyo. Ito ay isang tawag upang isuko ang iyong lahat sa Diyos, kahit na ito ay hindi makatwiran. Ito ay isang pagkilos ng pagpapakumbaba, na kinikilala na ang Diyos ang may kontrol. Nagbibigay ito sa iyo ng mataas na kamay sa dyablo, na tila nagpapahirap sa iyong buhay.
Nais ng kaaway na makita kang nagdududa sa kabutihan at soberanya ng Diyos. Nais niyang maniwala ka na ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay at ikaw ay limitado sa kakayahan. Pero kapag sumuko ka sa Diyos, parang pagdedeklara na ligtas ang buhay mo. Inilalagay ka nito sa isang posisyon ng lakas at tagumpay laban sa kaaway. Kapag ginawa mo ito, mawawala ang pagkakahawak sa iyo ng kaaway, at bumababa ang kanyang impluwensya sa iyo. Ang pagsuko sa Diyos ay ginagawang parang leon ang diablo na nasa yungib kasama ni Daniel. Makikita ka niya, ngunit hindi ka niya magagawang saktan. Kung gaano kaganda ang pagsuko sa Diyos, hindi ito ganoon kadali. Kailangan ng lakas ng loob, pananampalataya, at pagtitiwala. Kailangan mong bitawan ang iyong mga takot, pagdududa, at pag-aalala, at magtiwala na kontrolado ng Diyos ang lahat. Dapat kang maniwala na siya ay mabuti, kahit na ang buhay ay walang katuturan, at na mahal ka niya ng walang pasubali. Ngunit hindi ito isang bagay na ginagawa mo ng isang beses, at magpahinga. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang pang-araw-araw na pagpipilian, upang panoorin ang Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili sa iyong buhay. Ang paggawa nito ay nagpapahintulot sa iyo na maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos, kahit na sa mahihirap na panahon ng iyong buhay. Ang kanyang patnubay, karunungan, at lakas ay nagiging patotoo mo sa araw-araw, at higit niyang ipinabatid sa iyo ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, na pumupukaw ng kapayapaan at kagalakan sa iyong buhay. Kaya sa tuwing nararamdaman mong walang saysay ang iyong buhay, subukang isuko ang lahat sa Diyos at pakawalan. Magtiwala na may plano siya, kahit na hindi mo ito nakikita. Hayaan ang kaalamang ito na magdala sa iyo ng kapayapaan, habang naghihintay ka sa Kanya para sa isang positibong pagbabago. Bilang 2, manalangin, pag-aralan ang salita ng Diyos, at magpahinga sa kanyang presensya. Ang tatlong gawin na ito ay parang isang nakapapawing pagod na balsamo sa iyong kaluluwa kapag ang buhay ay tila gumuho. Tinutulungan ka nilang magtiwala sa mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Ang panalangin ay isang pagkilos ng pakikipag-usap sa Diyos, isang paraan ng pagbuhos ng iyong puso at isip sa Kanya. Kapag nananalangin ka, makakausap mo ang Diyos at sasabihin sa Kanya ang iyong mga problema. Sinasabi mo na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga problema, at may kapangyarihang tulungan ka sa mga ito. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na kailangan mo siya, dahil hindi mo kayang gawin ang buhay ng mag-isa. Kadalasan, ito ay isang bagay na mahirap aminin, lalo na kapag nasanay ka sa mga bagay na gusto mo. Ngunit kailangan mo pa rin gawin ito, sa katapatan at pagpapakumbaba. Gayunpaman, ang panalangin ay higit pa sa paghiling sa Diyos ng mga bagay. Tungkol din ito sa pakikinig sa Kanya, at pagkilala sa Kanyang pananaw sa mga isyu sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na dapat mong dalhin ang iyong mga kahilingan sa harap ng Diyos sa panalangin sa lahat ng sitwasyon. Maging si Jesus ay nanalangin, kaya bakit ayaw mo? Si Jabez ay isang halimbawa ng isang taong nakaunawa sa kahalagahan ng panalangin sa mga pagsubok na panahon ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin ng pangalan ng binatang ito ay kalungkutan. Ito ay bunga ng sakit ng kanyang ina sa kanyang panganganak. Hinarap niya ang hirap sa malaking bahagi ng kanyang buhay hanggang sa bumaling siya sa Diyos. Sumigaw siya sa Diyos sa 1 Kronika, 4:10 na nagsasabing, "O pagpalain mo nawa ako at palakihin ang aking teritoryo. Sumama sa akin ang iyong kamay at ilayo mo ako sa kapahamakan upang ako ay malaya sa sakit." At pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kung narinig ng Diyos ang taos-pusong sigaw ni Jabez noon, bakit hindi niya papansinin ang sayo? Naghihintay siya na lapitan mo siya ng may katapatan ng puso. Kaya nga sinabi niya na dapat kang humingi at matatanggap mo. Hindi mo pa natatanggap dahil nagtatanong ka pa. Kapag nananalangin ka, mas madaling makita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos at maunawaan ang kanyang paraan ng pag-iisip. Iyan ay kapag ang mga bagay ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan, kahit na hindi. Oo, ito ay counterintuitive, ngunit ito ang katotohanan.
Kapag sinimulan mong pag-aralan ang salita ng Diyos, dinadala ka sa limelight kung sino ang Diyos. Ang Biblia ay gabay at manual ng pagtuturo para sa buhay. Dito ka makakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng Diyos at kung paano siya gumagawa. Nasa Biblia mo makikita at tunay na mauunawaan ang katapatan ng Diyos sa nakaraan at kasalukuyan, at kung paano siya nakialam sa buhay ng kanyang mga anak, tulad ng mga Israelita at Ruth, at iba pa. Ang buhay ni Ruth ay isang marka ng kahirapan at kawalang katiyakan. Siya ay isang dayuhan at isang balo na walang anak sa isang patriarchal society. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtiwala siya sa Diyos at sa kanyang soberanya, kahit na walang saysay ang mga bagay-bagay. Nang makita ang antas ng kanyang pagtitiwala, banal na ikinonekta siya ng Diyos kay Boaz, at ginamit siya ng Diyos para baguhin ang kanyang buhay. Kapag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, natututo ka tungkol sa kanyang katangian, pag-ibig, at katapatan. Makakakita ka ng mga halimbawa kung paano siya gumawa sa buhay ng iba, at kung paano niya sila dinala sa mahihirap na panahon. Kasama sa iba pang mga halimbawa sina David, Daniel, at iba pa. Ang makita ang kamay ng Diyos na gumagawa sa buhay ng mga taong ito ay magpapalakas at maghihikayat sa iyo na higit na magtiwala sa Diyos. Magsisimula kang makita na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabuti mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kapag nakagawa ka na ng matibay na panalangin at buhay sa pag-aaral ng Biblia, handa ka na ngayong magpahinga sa piling ng iyong mapagmahal na Ama. Dito ka makakahanap ng kapayapaan. Gayunpaman, ang pamamahinga sa presensya ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-upo, ito ay tungkol sa aktibong pagtitiwala at paghihintay sa Diyos. Iyan ay kapag nagsimula kang madama ang bigat ng iyong mga problema na nakakaahon sa iyong mga balikat. Doon mo lang matapang na haharapin ang anumang idudulot ng iyong buhay, alam mong sinusuportahan ka ng Diyos. Kaya kapag ang iyong buhay ay tila walang kabuluhan, manalangin tulad ng Jabez, pag-aralan ang salita ng Diyos, at magpahinga sa kanyang presensya. Habang ginagawa mo ito, magtiwala na kahit hindi mo nakikita ang nasa unahan, sigurado kang itinutuwid ng Diyos ang bawat baluktot na landas. Sa ano pang paraan, maaari kang magtiwala sa Diyos. Bilang 3, laging subukang tingnan ang positibong bahagi ng bawat sitwasyon. Kapag walang saysay ang buhay, madaling mahuli sa mga negatibong kaisipan at emosyon. Ngunit kung ano ang gumagawa ng pagkakaiba, ay kapag sinubukan mong tingnan ang positibong bahagi ng mga bagay. Subukang tingnan ito mula sa ibang pananaw kaysa sa halata. Ito ay hindi isang paraan ng pagwawalang bahala kung ano ang, sa halip, ikaw ang gumagawa ng mulat na desisyon na tumuon sa magagandang aspeto ng iyong mga kalagayan. Ito ay mas mabuti kaysa hayaan ang iyong mga problema na magpabigat sa iyo. Tinutulungan ka ng mindset na ito na mas magtiwala sa Diyos sa halip na magreklamo. Sa sandaling ito, nagsisimula kang magsalita ng positibo at magpahayag ng kagalingan sa iyong buhay. Gumawa ng pang-araw-araw na pagtatapat na ito ay mabuti sa iyong kaluluwa, kahit na hindi. Magsalita ng kaunlaran sa iyong buhay, kahit na nakikita ka ng mga tao na kulang ka. Palaging ipahayag na ikaw ay malakas at malusog dahil ang dugo ni Jesus ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Kapag ginawa mo ang lahat ng ito, inililipat mo ang iyong pananaw mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Nagsisimula kang makita ang iyong mga hamon bilang mga pagkakataon upang matuto, umunlad, at umunlad. Ginagawa ka nitong higit na katulad ni Kristo, at pinalalakas ang iyong relasyon sa Diyos. Sinasabi sa 1 Pedro 2:9, datapwat kayo'y isang bayang hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, na tanging pag-aari ng Diyos, upang inyong maipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Ay hindi isang bayan, ngunit ngayon ay mga tao na kayo ng Diyos. Noong una, ay hindi kayo nakatanggap ng awa, ngunit ngayon ay nakatanggap na kayo ng awa. Kung inilabas ka ng Diyos sa kadiliman, walang madilim na sitwasyon ang makakapigil sa iyo. Nakatanggap ka ng awa at nakamit mo ang kalayaan mula sa pang-aapi,
kaya't mamuhay na parang hindi na alipin kundi kasamang tagapagmana ni Kristo. Bilang 4, piliin na tumuon sa hinaharap kaysa sa hindi kasiyasyang kasalukuyan. Kapag walang saysay ang buhay, natural na maipit sa kasalukuyang sandali, nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari, at nakakaramdam ng labis. Sa puntong ito, ang iyong isip ay nasa isang siklo ng pagkabalisa, iniisip kung paano mo malalampasan ang mahirap na oras na ito. Pagkatapos ay gumagapang ang takot. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang tumuon sa kung ano ang nasa unahan sa halip na manatili sa kasalukuyang paghihirap. Sa paggawa nito, inilalayo mo ang iyong mga mata sa madilim na ulap at itinutuon ang mga ito sa sikat ng araw. Tinatanggal mo ang pag-aalala at pagkabalisa tungkol sa nangyayari ngayon at nagtitiwala ka na may magagandang bagay na nakalaan para sa iyo ang Diyos. Ito ay nangangailangan ng malaking pananampalataya. Kapag bumulong ang Diablo, hinding-hindi mo makikita ang iyong daan palabas, ikaw ay tiyak na gumala magpakailanman. Hayaan ang iyong pananampalataya na kontrahin ito ng salita ng Diyos. Kapag ang mga bagay sa iyong buhay ay nakakalito, nakakatakot, o walang kabuluhan, mayroon kang isang pagpipilian upang gawin. Maaari mong piliin na matakot, mag-alala, at mag-alinlangan, yan ang opsyon ng takot, o maaari mong piliing magtiwala at umasa, yan ang opsyon sa pananampalataya. Sinasabi ng Kawikaan, 4:25, hayaan ang iyong mga mata ay tumingin ng tuwid sa harap, ituon ang iyong tingin ng direkta sa harap mo. Tumingin sa kabila ng kasalukuyang sandali, at tandaan na ang iyong buhay sa mundo ay isang maliit na bahagi lamang ng iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Ito ay tulad ng pagtingin sa malaking larawan, at makita na ang mga pakikibaka na iyong kinakaharap ay isang maliit na bahagi ng isang magandang kwento na isinusulat ng Diyos. Bilang 5, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Diyos. Pero alam mo rin ba na kailangan mong maging banal para magtiwala sa Diyos? Kung titingnan mo ang buhay ng maraming tao sa Biblia na nagtiwala sa Diyos, makikita mo na mayroon silang isang bagay na pareho, kabanalan. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, hindi ka isa sa alang-alang ng Diyos, lalo na tugunin ang iyong mga kahilingan. Ito ay hindi dahil siya ay napopot sa iyo, dahil may dala ka na hinahamak niya. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at hindi siya makakasama ng sinumang namumuhay ng walang ingat. Namuhay ng banal si Joseph kahit mahirap. Gaano kahirap para sa iyo na mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos? Ang pamumuhay sa isang masamang henerasyon ay hindi isang dahilan. May mga tao pa rin sa mundo ngayon na matuwid, bakit hindi mo kaya? Kung gusto mong makialam ang Diyos sa iyong sitwasyon, kailangan mong sundin siya. Mahal, kapag tumingin ka sa paligid at tila ang lahat ay nahuhulog, huwag magpanik. Huwag kahit na maglakad-lakad sa paligid na naghahanap ng isang madaling paraan out. May isang paraan lamang na sigurado at maasahan, at iyon ay ang Diyos. Piliin mong magtiwala sa Kanya kahit hindi mo naiintindihan. Iyon lang ang gusto niyang gawin mo. Ngayon, kung may magtatanong sa iyo kung bakit mayroon kang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos anuman ang mga paghihirap sa iyong buhay, ano ang masasabi mo? Alam mo ba talaga kung bakit kailangan mong magtiwala sa Kanya? Numero 1. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Bilang anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Siya ang nagsusulat ng iyong kwento at alam niya ang susunod na mangyayari. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat kang magtiwala sa Kanya kahit walang saysay ang buhay. Mahal ka niya at hinahangad niya ang pinakamabuti para sa iyo, kaya ang Kanyang mga plano ay para sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para kay Abraham at Sarah, kaya naman hinimok niya sila na patuloy na magtiwala sa Kanya kahit na ilang taon silang walang anak. Kahit na tila imposibleng gawing ama ng maraming bansa si Abraham sa kanyang katandaan, ginawa pa rin ito ng Diyos na posible sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Ipinanganak ni Abraham ang maraming henerasyon hanggang sa kasalukuyan.
Ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan at alam niya ang katapusan ng isang bagay mula sa simula nito. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Siya ay may ganap na pag-unawa sa iyong mga kalakasan, kahinaan, at potensyal. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at siya ang may kapangyarihan. Nasa puso rin niya ang iyong pinakamahusay na interes. Sinasabi sa Isaias 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan, ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Pinahintulutan nga ng Diyos na mangyari sa iyo ang mga hindi kasyang sitwasyon, ngunit lahat ito ay may dahilan. Kaya't anuman ang mangyari, patuloy na magtiwala sa Kanya, at makikita mo ang mas maliwanag na bahagi ng iyong buhay sa takdang panahon. Bilang 2, siya ay Diyos, walang napakahirap para sa Kanya. Sinasalamin ito ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, at walang limitasyong mga kakayahan. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, nakakaalam sa lahat, at laging may kakayahan. Walang imposible para sa Kanya, at walang lampas sa Kanyang kontrol. Siya ang nagpahayag ng universo sa pagkakaroon at gumawa sa iyo kung sino ka. Ito ay isa pang dahilan kung bakit kailangan mong magtiwala sa Kanya. Naranasan ni David ang soberanong kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Lumipat siya mula sa pagiging isang pastol tungo sa pagiging isang hari. Ngunit sa gitna ng dalawang pangyayaring ito, napaharap siya sa sunod-sunod na pagbabanta ni Haring Saul. Dahil dito, tumatakbo siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa para sa proteksyon. Kaya naman ipinahayag niya na ang kanyang tulong ay galing lamang sa Diyos. Nagtiwala din si Hana sa Diyos sa mga mahihirap na sandali ng kanyang buhay. Nang tila wala na siyang pag-asa na magkaanak, lalo siyang nagpumilit. Tiniis niya ang mga insultong ibinato sa kanya ng mga tao, at patuloy na nagtiwala sa Diyos. Sa huli, ginantimpalaan siya ng Diyos kay Samuel at sa iba pang magagandang anak. Maaaring ilipat ng Diyos ang bundok na iyon ng baog na ginawa kang isang bagay ng panunuya. Maaaring pagalingin at gawing perpekto ng Diyos ang karamdamang iyon na walang humpay na nag-alis sa iyong pananalapi. Ang iyong pangunawa ng tao ay hindi nililimitahan ang Diyos. Hindi rin siya limitado sa kung ano ang sa tingin mo ay posible o makatuwiran. Kung sasabihin niya ito, magtiwala na magagawa rin niya ito. Kaya ng Diyos, kaya magtiwala sa Kanya kahit walang saysay ang buhay. Pangatlo, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya ng masigasig. Maaari kang magtiwala sa Diyos dahil hindi ka niya pababayaan o pababayaan na harapin ang iyong mga hamon ng mag-isa. Ang katiyakang ito ay malakas na nakaugat sa kanyang katangian bilang isang tapat at mapagmahal na ama, isang ama na nagnanais ng malalim at matalik na relasyon sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ang pangakong ito ay isang matatag na pundasyon para sa iyong tiwala. Tandaan na ang Diyos ang iyong palaging kasama, iyong kanlungan, at iyong pag-asa. Maaari kang laging kumapit sa pangakong ito. Alam na hinding-hindi pababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa halip na magpakawala sa awa sa sarili, bakit hindi magtiwala sa Diyos? Ang tiwala na ito ay magdadala sa iyo ng kapayapaan, pag-asa, at lakas sa gitna ng mga hamon ng buhay. Mahal na anak ng Diyos, maraming benepisyo ang pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, ikaw ay nasa dulo ng pagtanggap, at ang kaluwalhatian ay napupunta sa Kanya. Kaya ano ang mga benepisyong ito? Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa iyo mula sa mahigpit na pagkakahawak ng takot at pagkabalisa. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ito ay dahil kinikilala mo siya bilang iyong tagapagbigay, tagapagtanggol, at gabay. Ang pagtitiwala na ito ay nagpapahintulot sa iyo na palayain ang iyong mga takot at alalahanin, alam na ang Diyos ang may kontrol. Siyempre,
Bakit ka pa rin manghahawakan sa takot kung pinoprotektahan ka ng makapangyarihang Diyos? Mabubuhay ka ng may kalayaan, malaya sa bigat ng pagkabalisa at takot. Hindi mo na kailangang maging bihag sa takot sa hindi alam, kabiguan, pagtanggi, at hinaharap. Maaari mo na ngayong harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa at pag-asa, alam na kasama mo ang Diyos. Malaya kang mamuhay ng isang buhay na ganap at makabuluhan. Ang pag-aalala tungkol sa kung ano ang kakainin o isusuot ay hindi ka na mahihirapan. Sinasabi ng Biblia na dapat kang magtiwala sa Diyos ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ngunit alam mo ba ang gantimpala nito? Tuturuan ng Diyos ang iyong landas. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng akses sa Kanyang karunungan at patnubay sa iyong mga proseso sa paggawa ng desisyon, maging ito man ay mga desisyon sa iyong mga relasyon, akademya, karera, kalusugan, o katulad nito. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang karunungan na magagamit mo kapag nagtitiwala ka sa Kanya. Maaari mong hanapin Siya para sa direksyon, alam na hindi Kanya ililigaw. Sa ganitong paraan, may iwasan mo ang mga patibong ng pag-asa sa sarili, at karunungan ng tao, at umasa sa karunungan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas, at tapang sa harap ng kahirapan, na nagbibigay daan sa iyo na tumayo ng matatag. Sinasabi ng Biblia na ipaglalaban ka ng Panginoon, at magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, makakasigurado kang ipaglalaban ka niya. Ang sabi niya, makikipaglaban siya sa sinumang makikipagtalo sa iyo. Kung sino man ang bumangon laban sa iyo, sila ay babagsak para sa iyo. Tandaan na ang Diyos ay hindi nagbigay sa iyo ng espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan at isang matinong pag-iisip. Kung mayroon kang ganitong katapangan, hindi ka matatalo ng diablo. Ang salitang takot ay nangangahulugang maling ebidensya na lumilitaw na totoo. Nangangahulugan ito na ang kinatatakutan mo ay wala man lang, ito ay ginagamit lamang ng diablo ang iyong mga problema upang paglaruan ang iyong isip. Kaya't patuloy na magtiwala sa Diyos at panoorin siyang palakasin ka at bigyan ka ng lakas ng loob. Ang pagtitiwala sa Diyos ang susi sa pagbukas ng mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, lumilikha ka ng puwang para Siya ay gumana sa iyong buhay. Dahil dito, mas matatanggap ka sa Kanyang pag-ibig, biyaya, at awa. Habang nagtitiwala ka sa Kanya, nagsisimula kang maranasan ang Kanyang presensya sa isang nakaaliw na paraan. Ang kaugnayang ito sa Diyos ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging malapit at personal na koneksyon. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang Diyos bilang isang mapagmahal na Ama na nagnanais ng isang malapit at personal na relasyon sa iyo, sa halip na makita Siya bilang isang Diyos na hindi maaaring lapitan ng sinuman. Malalaman mo at mauunawaan mo kung gaano ka hinahangad ng Diyos na makasama ka. Malayo ang nagagawa nito upang palalimin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Si Abraham ay nagkaroon ng matalik na kaugnayan sa Diyos dahil palagi siyang nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, kaya tinukoy nila siya bilang isang taong matuwid. Hindi ito nangyari sa isang araw. Palaging sinunod ni Abraham ang mga utos ng Diyos kahit na tila hindi ito magkakasama. Sa tuwing sasabihin ng Diyos, "Humayo ka," kumikilos si Abraham nang hindi lumilingon. Dahil dito, tinupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa Kanya, at pinaunlad siya ng walang sukat. Mga minamahal, sabi sa awit 37, 4-6, matuwa ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito, gagawin niya ang iyong matuwid na gantimpala. Sumikat tulad ng bukang liwayway, ang iyong pagpapatunay na parang araw sa tanghali. Ano ang mga hinahangad ng iyong puso? Bakit hindi mo sila inilagay sa paanan ni Jesus? Sinabi niya na dapat kang lumapit sa Kanya pagkatapos mong maghirap at mabigat ang pasan, at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Hindi mo ba gustong maranasan ang pahingang ito, malaya sa kaguluhan ng mundo?
Kapag ang buhay ay nagiging mahirap at ang mga bagay ay tila hindi pangkaraniwang mahirap, tandaan na mayroon kang isang mapagmahal na ama na nagnanais na tulungan ka sa bawat nakakatakot na sitwasyon ng iyong buhay. Hanggat patuloy kang namumuhay ayon sa kanyang kalooban, maaari kang magkaroon ng tiwala sa kanya na gagawin para sa iyo ang hindi magagawa ng sinuman. Gaano man katagal, basta't nagtiwala ka sa Diyos, patuloy na maghintay. Ang pasensya ay isang mahalagang elemento sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, at hindi mo ito kayang ipagpalit sa anumang bagay. Palaging sasamahan ka ng Diyos para gabayan, suportahan, at mahalin ka. Magtiwala sa Kanya kahit walang saysay ang buhay. Magdasal tayo. Mahal na mapagmahal na Ama, ang makapangyarihan sa lahat, alam ng lahat, at nasa lahat ng dako na Diyos, sinasamba kita dahil Ikaw ay Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyong makapangyarihang kamay sa aking buhay, na laging nagpoprotekta at nagbibigay para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil palagi mo akong sinasadya. Salamat sa magandang pagkakataong ito na matuto mula sa iyo ngayon. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing Diyos, hinihiling ko na patawarin mo ako sa bawat kasalanang nagawa ko. Linisin mo sana ako at gawing karapat-dapat akong lapitan ka ngayon. Salamat, mahabaging Diyos, sa iyong pagpapatawad. Dumating ako sa harap mo ngayon na may pusong nahihirapang umunawa. Inaamin ko na napakaraming bagay sa buhay ko ngayon ang hindi makatuwiran. Para akong naliligaw at nalilito na para bang naglalakad ako sa ilang nawalang patutunguhan. Ngunit sa gitna nitong hindi tiyak na kalagayan ng aking buhay, nais kong magtiwala sa iyo, Panginoong mapagbiyaya. Alam kong ikaw ay isang soberano at mabuting Diyos. Naniniwala ako sa iyong pangako na gagawin ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa aking ikabubuti. Alam ko rin na ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa akin, at ang iyong mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa akin. Pero inaamin ko na minsan nahihirapan akong makita ang katotohanan ito. Napakaraming tanong na hindi nasasagot sa aking puso, at nagtitiwala ako sa iyo para sa mga sagot. Sa tuwing natutukso akong pagdudahan ang iyong kabutihan o mag-isip kung ikaw ba talaga ang may kontrol, mangyaring ipaalala sa akin ang iyong walang hanggang pagmamahal sa akin. Palagi kang nagtatrabaho, gumagalaw, at ginagabayan ako patungo sa iyong perpektong plano. Kaya pinili kong magtiwala sa iyo kahit walang saysay ang buhay. Pinipili kong maniwala na ikaw ay soberano at mabuti. Alam kong ibabalik mo ang lahat ng pangit na sitwasyon. Pinipili kong magpahinga sa iyong presensya, upang makahanap ng kapayapaan sa iyong pag-ibig, at umasa sa iyong mga pangako. Matuwid na Diyos, mangyaring tulungan akong makita ang higit pa sa aking kasalukuyang mga kalagayan. Tulungan akong makita ang iyong kamay sa trabaho, upang madama ang iyong presensya sa aking buhay, at magtiwala sa iyo ng buong puso. Ikaw ay isang Diyos na tapat, mapagkakatiwalaan, at mabuti, at magtitiwala ako sa iyo anuman ang mangyari. Tulungan mo akong hindi magsawa sa pagdarasal at pag-aaral pa tungkol sa iyo. Bigyan mo ako ng grasya na laging manalangin hanggang sa may mangyari. Minsan naiinip na ako, pero please, Lord, huwag mong bitawan ang mga kamay ko. Huwag na sana akong maghanap ng ibang lugar para sa madaling paraan. Ang pag-asa at pagtitiwala ko ay nasa iyo lamang. Ikaw ang aking kalasag at buckle, ang aking laging naroroon na tulong sa oras ng pangangailangan. May tiwala ako na darating ka para sa akin, kahit ngayon. Nananalangin ako para sa karunungan, Panginoon, upang maunawaan ang iyong mga paraan. Ipinapahayag ko ang kabuuan sa aking buhay at sa aking buong pagkatao. Walang hawak ang demonyo sa buhay ko. Ginawa ako ayon sa larawan at wangis ng aking Ama, kaya walang makapagpapabigat sa akin. Bigyan mo sana ako ng biyaya upang magpahinga sa iyong pag-ibig, sapagkat ikaw ang aking bato, aking kanlungan, at aking manunubos. Salamat, matuwid na Ama. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung pagpapalain ka ng video na ito, gawin mong mabuti sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, pag-drop ng komento,
at pag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod.